Welcome po to our 7 minutes prayer devotion. Ang ating mong devotion ay kukunin po natin sa Matthew 22 verse 14. Sabi diyan na, "For many are called, but few are chosen." Marami ang tinawag, pero kukunti ang pinili. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, sa labang makapangyarihan, salamat po sa umagang ito, sa aming prayer devotion. Dalayan ko po na kahit isang prinsipyo ay matutunan namin. Ito ang aming samang talangin sa pangalan sa Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Kahit malinaw na po sa mga naligtas na Kristiyano na naging 100% na siya ay talagang ligtas na, ay tila baga mahirap pa rin na maging faithful sa Panginoon. Para bagang sinasabi ng iba na, Pastor, there is joy in backsliding. Kasi pag nag-backslide ka, unang-una, matitest mo kung talagang ikaw ay anak ng Diyos kasi papaluin ka. Pangalawa, pag nag-backsliding ka, ay libre ka na. Pili ka na magsayaw, pili ka na mag-inom, o kung ano pa na gusto mo. Subalit, tandaan po natin na sa Jeremiah 2:19, sabi dyan, thine own wickedness shall correct thee, and thy backsliding shall reprove thee. So, wala tayong kawala doon. Your sin will find you out. Kaya lang, ang tanong, bakit nagbabackslide ang marami? At bakit hindi naging faithful? So, ngayong mga ay talakayin po natin ang tungkol po sa topic na many are called, but few are chosen, and very few remain faithful. Ngayon, how to be faithful? Unang-una po na dapat natin gawin, na ito naman po ay in-advise sa atin sa Bible, na you have trust God. Kung naging Kristiyano ka na, kung meron ka man dapat pagkatiwalaan, yan ay ang ating Diyos. Hindi yung sarili natin. Hindi yung kakayahan natin, hindi yung kagapuan natin o kagandahan. You have to trust God. At if you trust God, you will not be afraid in times of suffering, in times of enemy, kasi yung modus operandi naman ng enemy, gusto tayong pabagsakin, hatakin tayo doon, at minsan mga mahal pa natin sa buhay ang mahatak sa ating pababa. But trust God. Malinaw na sinabi ng Biblia na trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Kaya for sure, sigurado ay magkakaroon ka ng isang magandang resulta sa buhay Kristiyano. So, pangalawa po, ay stand firm. Dito naman ay meron pa ako sa atin ng Panginoon na kapag ipinangako niya, for sure, ay hindi niya babalin ito kung itutuparin niya. Na pag stand firm, kasi ang sinasabi dyan, minsan nanghihina tayo spiritually, at tila baga talagang parang ayaw mo na ng magsimba, ayaw mo nang basa ng Bible, ayaw mo nang manalangin. Well, tandaan po natin na sinabi natin noon na empty minds is the workshop of the devil. Huwag natin pababayaan na wala tayong intimacy at intensity sa Panginoon sapagkat madali tayong ibagsak niya. So, stand firm in faith. Hebrews 13:5, anong sabi ng Panginoon? Never will I leave thee, nor forsake thee. And number 3, as a Christian, marami po tayong ginagawa sa buhay na ito, subalit ang nakakalimutan natin na wala tayong focus sa isang bagay na ipinapagawa ng Panginoon. Minsan ang gusto natin gawin ay kung ano yung gusto natin. Minsan yung plano natin, yun ang nasusunod, hindi yung plano ng Diyos sa buhay natin. Maraming Kristiyano na nabubuhay dito sa mundo, hindi alam ano ang role niya, bakit siya nandito sa mundo. At ang pangalawa, hindi niya rin alam kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa kanya. So, sa Bible po ay napakalaga na makita natin ito. Magkaroon tayo ng focus. Pag nakita mo na ikaw ligtas na, tingnan mo rin, ano ba ang role ko dito sa mundong ito? Ano ang ipinapagawa ng Diyos sa akin? At kapag nakita po natin yon, huwag tayong maging epesyente lang, kundi maging tayong effective. Kasi baka busy ka pero wala namang resulta. Mas maganda yung hinay-hinay,
o one day at a time, pero may konkretong resulta. May Bible study ka, yung ba tinatsagaan mo? May outreach ka ba? Ikaw ba'y consistent? Paano kung medyo may ulan na? Baka ayaw mo nang pumunta. So, kailangan po natin ang focus doon. At napakalinaw sa Bible na sabi ng Panginoon na we have to look unto Jesus, which is the author and finisher of our faith. Sabi sa Hebrew 12:2. Kasi siya naman nagsimulan nito, so siya rin natatapos. And along the way, huwag kang matakot, God is with you. Kaya, sana po, we as Christian, tandaan po natin, ang title ng ating tinalakay ay Many are called, but few are chosen, and very few remain faithful. Ikaw, isa ka ba sa faithful sa Panginoon? Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa paalala niyo po sa amin na minsan komportable na po kami na kami ay naging Kristiyano, subalit ang aming katapatan sa inyo ay hindi namin nagagawa. Patawad po, Panginoon, sa mga kakulangan namin na alam namin naman, Panginoon, na dapat namin ginagawa, subalit hindi namin ginagawa. Dalangin ko po, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging tapat sa inyo, sapat kayo po ang Diyos na tapat na siyang nagligtas sa amin. Ito bang aming samot dalangin sa Palamas ng Kristo. Amen.